Nakalimutan ko, tapon nga pala ng basura ngayon. Ay ito, hihilahin ko sa labas. Yan ho, itsura ngayon ng Edmonton, Alberta. Yan, ng likod ng aming bahay pala. Yan, yan, hihilahin muna ho natin ang basura. Yan. Samahan niyo ko. Bukas ay pick up ho ng basura. Tingnan nyo sa mga kapitbahay at mga nakalabas na yan. Nakikita nyo ha, nakalabas na lahat. Ito, may mga recycle na pwedeng itapon, kaso wala pa naman kami masyadong recycle na ganyan. Dapat to, pag magtatapon kayo ng basura, ito, facing dito sa daan. Ano, yan, nakaharap sa daan. Yan. Pasensya na hat kung magalaw ang pagbibideo ko at hindi ko hawak yung gimbal, yung aking pang video. At ito'y biglaan laang yan. Yan, ayos na. Ano bang weather ngayon? Kunyata ngayon, maganda ang weather this week, parang positive na. Pero pagdating ho ng gabi, ay malamig talaga sa gabi. Ay siya, tayo papasok na sa loob. At tayo maglilinis na ng katawan at matutulog na. Yon, nagbabalik na naman ho tayo. Kung saan ho kayo naroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ay ito, ay tayo ho ay gising na. Nakapag-prepare na ho tayo ng ating babaunin. Ano? Ay ang mahal na Reyna ay nasa CR ho lang at nag-aayos ho. Ano? Ay siya, ay kamusta ho kayo? Sana ho kayo ayos lang diyan, walang karamdaman at mabuhay ho tayong lahat. Ano? Ay ngayon ho ay araw ho ng Biyernes. Siyempre, masaya na naman tayo. Ang oras ho ngayon, alas 5 ng umaga. Yan. Ay ako'y nakapag-prepare na ng pagkain at para may kakainin tayo. Ito nga pala, tumubo na yung mga tanim ng mahal na Reyna. Tapos sa summer, yan, maggagarding kami dyan. Ay atin mo nang didiligin. Yan, spring onion. Tapos, ano ba ito? Talbos daw ito. Ano ba kung anong talbos yata ng kamuti ito? Yan, atin ang nadiligan. Tapos nakapag-prepare na ho tayo ng ating ng ating baon. Yan, adobo. Adobo na walang kamatayan. Yan. Tapos inom ho tayo ng kaping barakaw. Ay si Utoy, hindi ko pinag-prepare ng baon at half day lang siya pag Friday. Ano ha? Ay siya, inom muna ho tayo ng kaming barakaw. Magandang umaga ho sa inyong lahat dito sa Edmonton, Alberta. At dyan ho sa Pilipinas. Gabi na yata dyan sa atin. Ano? Ay siya, kung saan ho man kayo naroon sa oras na ito. Abay, humigop ho tayo ng kaping barakaw. Init. Aray, katabi na natin ang mahal na Reyna. Ay mag-hi ka muna, mag-good morning ka muna. Sabihin mo, good morning Edmonton. Yan. Nabanat ng kain. Ay ito, ako lang ay magkakapay. Ay ari namang pinrepare ko kanina. Ay ari aking baon, aring adobo. Yan. Kamusta tulog mo? Kamusta ang tulog? Sabi ko, maanghang na masili ka pa.
Ay, ayos yan. Ito ang sili pang pabata. Ano, yan. Pampagana kumain. Ay, ang sarap ng kape. May hinihintay nga ho pala ako na package. Maraming salamat ho sa nakapansin. Ano? May nakapansin daw, ano? Nakating ba ako? Oo. May nakapansin daw na ako'y mahilig magkape. Ay meron ho tayong subscriber na magbibigay ho sa atin ng kape, magpapadala ho. Ang sabi niya, marireceive ko daw ng March 11. Iyan. Ay napansin nga daw na puro ako kape. Meron din nag-comment na save daw sila magluto ng kape. Oo. Walang coffee machine. Parang matulad natin. Okay. Ay ito ay araw na naman ho ng Biyernes. Mamaya, Biyernes na ngayon. Ayaw mo ba? Ayaw ko kumain. Mamaya, pagdating ng bahay, magpapahinga, matutulog, paggising, magluluto ng kaunti, tapos manunood na naman kami ng movie. Ano ho? Hindi ho kami makapamasyal. Pag ganito namang winter ay nakakatamad mamasyal. Ano? Ay siya, ipuputulin ko muna ho ang aming video at iahatid ko ang mahal na Reyna sa trabaho. Tapos diretsyon ako sa trabaho at tayo magkita-kita mamaya na. Ito, lalabas na tayo. Ay, salamat ho Lord at Kwan. Tayo'y nagising ngayong umaga, ano? Ay, talagang huwag kakalimutan magpasalamat, ano ho? Talagang ang magising sa araw-araw ay isang malaking biyaya, ano? Ay ito, hindi ako nakabonet ngayon. Medyo maganda na nga ang weather. Salamat po. Ito naka-start na, mainit na yan. Yan, nandito na ho tayo sa trabaho ng mahal na Reyna. Dito natin siya ibababa sa likuran. Yan. Saan? Ano, babay na? 14 ha? Hindi magkaintindihan ng gamit daming laman na. Ba't hindi mo dala ang laptop? Dala ko Dala ko. May charge yan? Meron. Ay ito ho, ganito ho lang ang buhay namin dito sa Canada. Para ho din lang ang Pilipinas. Bye. Na magbabay ka na. Oo nga, sabi ko bye. Bye. Yan, tayo yayao na. At tayo naman ang magbabanat ng buto sa ating trabaho. Araw-araw ganito. Kailan kaya tayo hihinto ng pagtatrabaho, no? Kailan kaya darating ang time na iyon? Andito na ho tayo sa ating trabaho at hahanap tayo ng maganda-gandang parking. Yan. Ito pag may snow dito ay hindi tayo makapag-park at late na nila. Natatanggal ang snow, ano ho? Ay siya, ipagpatuloy ho natin ang ating huntahan mamayang hapon. Paglabas natin, ano ho? Magkita-kita ho tayo mamaya. Maraming salamat. Yon, nagbabalik na naman ho tayo. Uwian na ho tayo. Ngayon ho ay Kwan, maganda ho ang weather ngayon. Positive 5. Tapos mula hanggang bukas, tapos next week, mga positive na ho ang weather, ano? Ay napakaganda. Ay siya, kamusta ho kayo? Kanina ho nagkita-kita tayo kanina at may mga vlog ako kaninang umaga, ano? Sana ho kayo ayos lang diyan. Siyempre, masaya na naman tayo at ngayon ho ay araw ng Biyernes, ano? Ay may makakapahinga na naman ho tayo ng 2 araw. Ay susunduin ho natin ang mahal na Reyna at tayo ho'y magkwentuhan, ano ho? Kamusta ho kayo? Sana ho kayo ayos lang diyan, ano? Kanya pala, bago ko makakalimutan, kahit hindi ko alam kung anong ibig sabihin, Happy International Women's Day, ano ho?
nagbigay na naman ang aming kumpanya ng kapirasong regalo. Happy International Women's Day daw. Yan. Ay ngayon ibibigay ko sa mahal na Reyna. At sa lahat ho ng kababaihan ay iyon po. Happy International Women's Day. Hindi ko ho alam kung ano ibig sabihin nun eh. Paki-comment na lang ho. Baka may alam ano. Siya ay tayo itatakbo na at have a blessed Friday sa inyong lahat. Ano pa? Susunduin na ho natin ang mahal na Reyna at tayo maghuntahan. Ano? Ay may kaunti lang ho akong i-share. Last Tuesday ho, nanggaling ho kami ng WEM. Ay ngayon, doon ho kami sa TNT Supermarket, doon sa Asian Supermarket. Ay ngayon, ay ako'y nagsasandok ng pagkain dahil doon ay may patakal na binibili. Chinese food. Habang ako'y nagsasandok, may bumati sa akin. Ang sabi sa akin ay, "Utoy, kamusta?" Ay di syempre ho'y nagulat ako. Dahil ako'y tinawag na Utoy. Ay syempre, ang nasa isip ko agad, napapanood niya yung vlog ko. Sabi ko, "Kuya, hindi ho ako si Utoy. Yun hong anak ko." Hindi, alam ko naman binibiro lang kita kako. Siya daw ay taga Quezon. Yan. Ngayon ho, kami ho'y nag-usap. Sa totoo lang ho, ang dami ko sa kanyang natutunan. At masasabi ko na talagang hindi ho karera ang buhay, ano? At yun naman inanggaling din sa kanya, ano? Siya daw ay 23 years na dito sa Edmonton, Alberta. Tapos, alam nyo, ang nakakagulat. Siyempre, nagulat ho ako. 23 years na ho eh. Last month lang ho daw sila bumili ng bahay. Hindi ho naman binili, hinuhulugan, ano ho, yan. Ang dami niyo hong kwento sa akin na talaga hong nakaka-inspired, ano ho? Talagang ang sarap talagang magpayo ng alam mong medyo ang nagpapayo sa iyo yung maraming experience na, tapos yung medyo malayo ng agwat ng edad nyo. Talagang tunay na tunay ho talaga. Yan. Ay tayo muna itatawid din at ite-text muna natin ang mahal na Reyna at tayo nasa parking lot na ano. Saglit lang ha. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Andito na ang mahal na Reyna. Mag-hi ka muna. Happy International Women's Day. Binigyan kami. Ay, ba't di ka pa nagbukas? Tigisa tayo. May 2 tsokolate. Women's pala, bakit binigyan ka? Tapos ito nakalagay Happy Women's Day. Siya, tayo tatakbo na. Tayo uuwi na. May chocolate. Nag-hi ka na ba? Sarap. Ayun, nagbabalik na naman ho tayo. Hindi ho ako makapag-vlog. Hindi ho tayo makapag-vlog at may kamarites sa mahal na Reyna. Pakita mo dito. Hi. Labrador. Hindi ho tayo makapag-vlog. Mamaya na lang ho sa bahay ha. Pag-uhuntahan natin yung ating nabiti na huntahan. May kamarites eh. Yun nagbabalik na ho tayo. Hindi ho ako nakapag-vlog ng ayos. At ito hong mahal na Reyna, kamarites ho yung mga kaibigan niya sa Labrador. Ay hanggang sa umabot kami dito sa bahay, ay kausap din niya. Hindi na ho tayo nakapaghuntahan. Hindi ko na ho naipagputuloy. Ano? Ay ganito ho ang nangyari. Ay nito hong last Tuesday ho. Galing ho kami ng WEM. Ngayon, nagpunta ho kami doon sa TNT Supermarket. Doon ho sa mga taga Edmonton, ay sigurado namang alam ito. May diba ho at may buffet doon sa TNT Supermarket ng mga Chinese cuisine. Ay habang nagsasandok ako na gayaan, ay may bumati sa akin. Ay ako ho na may nagulat. Pagkakabati sa akin Utoy, kamusta? Ay di ako nagulat. Sabi, kamusta? Di, siyempre nag-respond naman ako. Sabi ko, kamusta po? Tapos pinapanood niyo po ba yung vlog ko? Kaya sabi niyo pa yung Utoy. Oo. Pero alam ko namang hindi ikaw si Utoy, yung anak mo. Yun ang sabi sa akin. Ay di ako natuwa na. At syempre, kuwan ho naman, nakakatabaho naman ng puso. Ano? Na syempre, babatiin ka. Ano ho? Di nagkakwentuhan na ho kami. Ay ngayon ho, masasabi ko lang ho, ang sarap hong magpayo noong mga tao na malayo ang agwat ng edad sa'yo.
siguro hindi naman siya katandaan. Ang dami na daw niyang mga pinagdaanan, sa totoo lang ho. Ito, nasa 40 minutes kaming magkausap, ano ho. Ang dami niya hong ipinayo sa akin, ano. 23 years na ho daw siya dito sa Edmonton, Alberta. At last month lang siya kumuha ng bahay. Meron daw siyang mga bagay na naging priority. Kasi ako ho nagtanong sabi ko, kuya, bakit 23 years ka na dito wala ka pang bahay? May mga priority daw siya. Tapos tinanong ko kung anong trabaho niya. Ngayon, siya ay machinist. Siyempre, nagulat na naman ako. Siyempre, pag machinist kasi, kung ho yan skill, tapos trades ho yan. Siyempre, malaki ang pera dyan. Ano? Parang kakuha niya ng mga welder kahilera ng mga welder yan ngayon, hindi naman niya lahat sinabi ang buong detalye, no? Kung bakit hindi agad siya nakabili ng bahay dito sa Edmonton. Nagulat na lang ako nung pahuling kwento niya. Basta ang sabi niya sa akin, huwag mong mamadaliin. Huwag kang malulungkot kung wala ka pang bahay ngayon. Huwag kang malulungkot kahit matagal ka na dito sa Canada ay wala ka pa rin maayos na sasakyan. Huwag mong iisipin yon. Yun ang payo niya sa akin. Ang kanyang dalawang anak ay kasama niya dito sa Edmonton, Alberta. Shout out po sa pamilya niya. Ang isa pong niyang anak ay nasa Pilipinas. Siya ho ay taga Quezon Province. Ang napangasawa niya ay taga Pampanga daw. Yan. Kuya, maraming salamat ho sa payo niyo. Talagang galing din naman sa bibig niyo at agree ako doon. Ang buhay ho dito sa Canada o kahit saan, hindi ho karera. Ano? Agree ho ako sa sinabi niyo. Ano? Wag ho tayong malulungkot kahit ho tayo 30 years old, 40 years old, 50 years old, kahit ano pa man yan, wag ho tayo malulungkot. Ano nga? Yun ho ang sabi sa akin ni Kuya. Wag ho tayo malulungkot. Darating ho din ang time, para sa atin. Siya ho ay nakabili ng bahay. Hindi pala bili. Kumuha ng bahay last month lang ho. After 23 years dito. After 23 years living here in Edmonton, Alberta. Last month lang po siya kumuha ng bahay. Ang sabi niya sa akin, naging priority daw nilang mag-asawa ang pagta-travel. Halos daw na travel na nila ang buong Europe. So syempre, hanga ako doon. Tapos, meron daw siyang pinapagawa na maliit. Ang pagkakakwento niya sa akin maliit. Nung pinakita niya sa akin sa cellphone niya, ang picture ng construction malaki naman. Siyempre pahambol daw. May pinapagawa daw siya ng maliit na resort sa Pampanga, sa lote ng kanyang asawa, sa minana daw ng kanyang asawa yon. Tapos pinapatayuan daw niya noong yung resort, yung parang Airbnb. Basta gayon, Dahil ako ngayon nagtataka dyan sa Pampanga, usong-uso na ho dyan yung mga yung mga resort, yung mga bakasyonan, yung pahingahan, ngayon, yung daw ang isa sa mga naging dahilan niya, kaya hindi daw muna siya kumuha ng bahay. Nagpundar daw siya muna, nagpundar, at gusto daw niya mag-travel. Ang sunod daw niyang ita-travel, ay ito daw namang Asia, yung malapit sa atin. Sabi ko, ay kuya, iba-iba rin talaga ang tao, kuya. Dahil yung iba, ang gusto, makakuha agad ng sasakyan o kaya makapagpundar agad ng bahay at para matapos hulugan. Pero kuya, sayang din yung 23 years nyo, na hindi ka agad kumuha ng bahay. Sana patapos na yun ngayon. Dahil di ba ang bahay, pwede mo siyang bayaran ng 25 years, 20 years, 30 years. Kasi kung yan, parang ikaw yata masusunod o bangko. Hindi ko alam ngayon, ako'y doon natutuwa sa sinabi niya. Ang dalawang anak ko andito. Ito, kumuha daw siya ng bahay tapos nag-down siya ng malaki. Yan. Kasi tayo, kahit ako, gusto ko makakuha na ho ng bahay ngayon para sa aking anak. Para masarap ang buhay niya. Ito namang isa, si Kuya, yung nakilala ko nung isang araw, nung Martes, ang sabi niya sa akin, yung anak ko sinuswerte?
mamamatay na lang ako na lahat isinubo ko sa kanya. Siyempre, bibigyan ko siya ng responsibilidad. Yung daw mga binili niya ng sasakyan, hanggang ngayon gamit pa niya. Yun daw ay para sa anak na niya. Ayaw daw niyang pukuhanin ng hulugan na parang mahihirapan daw magbayad yung anak niya. Yun daw, pag daw siya namatay, yun daw mamanahin niya doon sa yung mga ari-arian daw niya sa Pampanga na pinagawa niya na resort na maliit daw, ay para din daw sa mga anak niya. Ay para daw namang sinuswerte ang anak niya kung pati bahay ay ikukuha niya. So ang ginawa lang daw tulong niya sa anak niya, nag-down daw siya ng malaki. Hindi ko na ho tinanong kung magkano. Nag-down daw siya ng malaki. Kumuha ho daw sila ng townhouse. Yan. Townhouse 4 bedroom. Yan. So, ang sabi daw niya sa magkapatid na narito sa Edmonton, Alberta, ay yan ay nag-down ako pero kayo ang magkukontinue niyan. Hindi ko yan isusubo sa inyo. Hindi, ayoko nung masarap ang buhay nyo. Dapat may responsibilidad kayo para magsumikap kayo. Pero sa kabilang banda, tama ho din si kuya, no? Ang sarap ho niya magkwento kung na-record ko lang ang mga sinabi niya. At ito pa ho, nagkaintindihan na ho kami nung pahulay. Sabi ko, kuya, kasi ini-invite niya po ako sa blessing ng bahay next month po, April, ini-invite niya ako. Ay kaso, sabi ko, kuya, pwede ko bang i-vlog yung bahay mo? Wala daw problema sa kanya, kaso itatanong pa daw niya sa asawa niya. Townhouse so malalaman natin, sana pumayag yung asawa ni kuya na ma-vlog ko yung bahay, at para malaman natin yung presyo at para mailibot ko kayo doon. Ang ganda ho nung mga payo niya sa akin. Huwag kang malulungkot, kahit matanda ka na, wala ka pa napupundar. Darating din yung panahon, Biruin mo siya, 23 years na dito sa Edmonton, tapos kabibili lang niya ng bahay, kakukuha lang niya ng bahay last month, So, syempre, yung iba kasi nanggaling din naman sa bibig ni kuya. Sabi niya, yung nga daw mga Pinoy dito, payabangan sa Canada. Yan. Hindi ko naman ho nilalahat, or sabi naman niya hindi naman niya nilalahat. Pero dito daw sa Canada, yun, pag ikaw ang nauna, yun, dapat parang porsigido ka, maghapit ka na dapat ako nauna, dapat may bahay na ako, dapat may sasakyan na ako, dapat hindi daw ganon, kuya, maraming salamat po. Shout out sa inyo. Saka ko na i-shout out yung pangalan nyo kasi ayaw nyo pumayag ay iimbitahan nyo naman ako sa inyong house blessing next month sa April. Ay sana pumayag po ang inyong may bahay, si misis nyo, na ma-vlog natin yan. Maraming salamat ho sa panunood ng aking vlog. Ay yun po, sa madaling salita ho, hindi naman nga ho talaga karera ang buhay dito sa Canada. Hindi lang ho sa Canada, kahit saan hong lugar, kahit mapa Pilipinas man yan, wag ho tayo mawawala ng pag-asa na tayo matanda na, wala pa rin tayo napupundar. Darating ho din ang time, Pero mo si kuya, ang pinaghahandaan daw niya ngayon, yung retirement niya. Mag-early retirement niya. Mag-early retirement siya, Kasi isa pang nabanggit niya sa akin na talagang pumukaw sa atensyon ko. Alam niyo ang eksaktong sinabi niya sa akin? Ang labanan dito ngayon sa Canada, hindi yung maganda ang bahay mo, hindi yung maganda ang sasakyan mo. Ang labanan dito sa Canada, kung hanggang kailan ka magtatrabaho. Kung hanggang kailan ka magbabayad ng mga bills. Yan. So, nagkwento siya na nagkwento. Parang pinaiikot-ikot niya ako So, nung pahuli na, sabi niya magre-retire daw siya at the age of 56. Yan. Sabi ko, wow kuya, okay yung retired mo ng age 56 Pero sabi niya, may mga nagre-retire daw naman minsan below 50, yung mas maaga. Yung kaya daw lang niya is hanggang 56 years old, Kaya ipinayo niya sa akin, yun nga, ang labanan daw dito sa Canada ngayon, para sa kanya, sa opinion niya, hindi yung maganda yung bahay mo or maganda yung sasakyan mo. Ang labanan ngayon is makapag-retired ka ng maaga at makapag-enjoy ka, Kasi marami daw ditong hindi pa nakakapag-retired
na marami hong bayarin, marami hong bills. Ano? Kuya, ang dami kong natutunan sa inyo. Halos yung sineshare ko ngayon dito sa aking YouTube channel ay shortcut ko na lang. Kinuha ko na lang yung magagandang detalye na naipayo mo sa akin, no? Biruin mo, gusto mong pahirapan yung mga anak mo kasi ano sabi ni Kuya? Sinuswerte yung mga anak ko basta na lang sila magkakabahay instant. Ay ang dami ko na ngang mga ari-arian na iiwan sa kanya sa Pilipinas, sa kanila. Yun lang po. Maraming salamat po sa pakikinig at agree ako doon sa sinabi ni Kuya. Hindi ho karera ang buhay. Ano po? Yan, maraming salamat po. Siya, hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi ho ako nagpapaalam sa inyo. Ngayon ho'y araw ng Biyernes. Ay kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Have a good weekend sa inyong lahat. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. God bless.